Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Naaresto na kaninang alas 2 ng madaling araw ang wanted na drug lord na si Roland Kerwin Espinosa sa bansang Abu Dhabi. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, naging susi sa pagkakahuli kay Espinosa ang tip mula sa ilang overseas Filipino workers sa naturang bansa. Agad-anyang pinakilos ang Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group at sa tulong ng Abu Dhabi Police ay tuluyang nahuli si Espinosa. Sa ngayon ay inaasikaso na ang mga dokumento para sa agaran nitong maibalik sa Pilipinas sakay ng eroplano. Kung maaalala, inaresto na rin at nakakulong na ang kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Kasama sa arrest warrant na pinaparesto ng korte ay ang anak ng alkalde na si Kerwin. Dito na nagsagawa ng koordinasyon ang PNP sa Interpol na siyang nagpalabas ng Red Notice. Itinanggi ni Senadora Laila de Lima na personal niyang kakilala sina Albuera Mayor Ronald Espinosa at anak niyang si Kerwin. Bunsod po ito ng paglabas ng isang litrato na ito na ibinigay ng isang source sa GMA News kung saan makikitang kasama si de Lima at ang umunoy si Kerwin Espinosa. Ayon kay de Lima, malamang ay chance photo lang ito nakuha noong panahon ng kampanya. Hindi na raw niya matandaan ng kinunan ang litrato nito. Ayon naman sa Chief of Police ng Albuera na si Chief Superintendent Jove Espenido, kalakip sa affidavit ni Mayor Espinosa ang naturang litrato ni de Lima. Duda si de Lima sa motibo ng paglalabas ng larawang yan. Hindi ko kilala, hindi ko maalala yan. Siyempre, eleksyon siguro to. I'm trying to remember itong baro ko. Kailan ito? Sino ito? Asawa? Opo. That's my staff. It's one of those. I don't remember this. Honestly. No, I don't know Espinosa. Even the father? Yeah, even the father. It's just one of those. Pero siguro. This might possibly still change. Galing talaga nila. Nagkakalkal sila ng mga. I'm trying to remember itong setting kung saan ito. Magpa-picture lang yan. One of those. But there were, hindi yan yung something like an arranged meeting or what. Chance lang siguro yan kung bagyo. During the campaign period, chance lang ito. Yan, staff ko yan. Umiikot lang siguro kami at lumapit yan. Nasa 30 kasabot daw ni Kerwin Espinosa sa illegal drug trade ang ibinunyag sa affidavit ng ama niyang si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Kasama umano rito mga pulis, congressman at senador. Tutukuyin na sana sila ni Mayor Espinosa sa isang pulong balitado press conference kanina, pero kumambyo siya dahil daw sa takot sa kanyang kaligtasan. Nakatutok si Jay Sabale. Dagang salamat. Mangiyak-ngiyak na humarap sa media si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Papangalanan na raw sana niya ang mga taong binanggit niya sa kanyang affidavit na kasabwat ng anak na si Kerwin sa pagpapatakbo ng iligal na droga. Pero kumambyo si Mayor, natatakot daw siya sa seguridad niya at ng pamilya niya. Ang buhay ko ngayon ay, kung baga, maliit na lang, nanganganib na ang buhay ko. May humigit kumulang 30 katao raw ang nabanggit sa affidavit Espinosa. May mga members sa PNP, corporate officials, yung sa... may members ng Kongreso. May members ng Kongreso. May senador ba? Parang may senador yata. Si Albuera Chief of Police Chief Inspector Jove Espenido, nakita raw ang ledger ni Mayor Espinosa. Base sa ledger na ito raw, binuo ang affidavit. May senador nga, may senador isa nakita ko, dati ng sekretary ng DOJ siguro yun. Ayun, nakita ko lang. Hindi raw alam ng alkalde kung nasa na ang anak na si Kerwin. Inamin mismo ng alkalde na sangkot si Kerwin sa operasyon ng iligal na droga sa Visayas. Kaya nanawagan ito sa anak. Ako po ay nananawagan sa aking anak na si Roland Kerwin Espinosa na sana po ay mag-surrender na siya dito
maging ang 4 na kasamahan ng anak na di na rin makita sa ngayon. Hinimok ni Espinosa na sumuko na. At ako din po ay nanawagan din sa mga kasama niya na si Max Mero, Galo Bubares, si Tony Pet, Saldivar, at si Dinan Rondina na surrender mo dire sa Albuera. Nasa protective custody ngayon ng Albuera Police si Mayor Espinosa matapos niyang magsumite ng affidavit. Inaasahang maghahain na ng reklamo ang Albuera Police sa mga taong binanggit sa affidavit. Hiling ni Espinosa, mailagay siya at ang buong pamilya sa ilalim ng Witness Protection Program. Dong, kung makita ko mo karos TV, nagadto sa kugmayo. Surrender na lang ta. Surrender na lang. Kaya total, tabangan ta sa ato presidente. O sa ato ang Chief of Staff, General Ronald De La Rosa. Akong pasalig, kung surrender ka, tabangan ka nila. Kaya salamat. Naniniwala si Albuera Leyte Chief of Police Juby Espinido na nandito lamang sa bansa si Kerwin Espinosa. Hinihinalang isa sa pinakamalaking drug lord dito sa Eastern Visayas. Taliwasan na unang impormasyon na nasa Malaysia ito. Bagong talagang Chief of Police lamang dito sa Albuera si Espinido, subalit ayon sa kanya, matagal nang alam hindi lamang ng mga taga rito kundi maging ng mga otoridad na nasa iligal na gawain ng droga si Kerwin at ang ama nito na si Mayor Rolando Espinosa Sr. Ipinapangako umano ni Espinido na hulihin nila si Espinosa. Magkagayunman, wala rin namang dapat na ikatakot si Mayor sakaling gusto nitong bumalik ng Albuera. Handa rin naman si Espinido na bigyan ito ng proteksyon dahil sa nananatili pa rin itong Mayor ng bayang ito. Puwera na lamang sa araw ng Sabado kung kailan ay nasa simbahan ito. Sa unang tingin, isang napakatahimik na bayan ng Albuera dito sa Leyte. Pero sa oras na makipag-usap ka at magtanong sa mga taga rito, tila tikom ang kanilang mga bibig at mararamdaman pa rin ang kanilang takot. Pero ayon na rin sa ilan nating nakausap na ayaw magpakita sa kamera dahil takot para sa kanilang kaligtasan, medyo nakahinga na umano sila dito. Tila nga daw nagkaroon sila ng independence nang mawala ang mga Espinosa dito. Alam daw ng mga taga-Albuera ang mga gawain ng mga ito dahil sa marami na rin daw napatay dito sa kanilang lugar ang pamilyang ito. Kinumpirma naman ito ni Chief Inspector Espinido kasabay ng pagsasabing may humigit kumulang sa 60 unsolved crimes and killings bago at matapos ang eleksyon na ayon dito ay malamang na election-related. Sa ngayon naman ay maayos na ang peace and order situation sa bayang ito at tumaas na rin ang tiwala ng mga taga rito sa mga alagad ng batas. Sa katunayan, sila na rin mismo ang nagbibigay ng mga impormasyon sa mga kapulisan. Kamakailan ay nagkaroon ng encounter sa pagitan ng mga militar at mga tauhan ni Kerwin. 6 ang namatay sa mga tauhan ng mga Espinosa at nakarecover ang mga kapulisan ng mahigit sa 40 high-powered guns na sa ngayon ay nasa pangangalaga ng crime laboratory. Kaninang umaga ay nakausap umano ni Espinido ang isang anak ni Mayor Espinosa at sinabi nito na nasa isang ospital sa Cebu ang kanyang ama at masama ang kalagayan. Sige sir. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo, Kerwin. Magdasal ka na at bahala ka sa buhay mo. Kung pamilya mo, iibig ko na sa White House, Kerwin. Ayaw lang umalis hanggat hindi ka raw dumating. So, kung hindi ka magdating ngayon, hindi ka pa mag-surrender, then your family will be put in jeopardy. Matagal lang naubos sa pasensya ko. Sa kanya? Sa kanilang lahat, hindi na sa kanya. He's protecting his son, allegedly. His son is the #1 listed drug lord in Eastern Visayas per watch list of the president. So we have here Mayor Espinosa. Any questions? Sir, Tuesday, you have visit our Ano na po ang mangyayari ngayon, sir? Hawak niyo si Mayor Espinosa. Saan po niyo siya
right now, wala siyang warrant of arrest. We cannot detain him. Although, he is fearing for his safety, that is why he voluntarily surrendered. So, napapakustudi siya sa akin, and we will turn him over to the investigators of CIDG, and we will get some, we will conduct investigation, and kung wala tayong, what is important here is that kung wala tayong may file na kaso sa kanya, what is important here is he heeded to the call of the mayor, of the president to surrender, and he promised to cooperate with the government in its war against drugs. He promised to me that given the chance to go back to his hometown and govern his municipality, he will really be zero tolerant in drugs. Naaresto na ng PNP Anti-Illegal Drugs Group at Abu Dhabi Police ang mailap na drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa kaninang alas 2 ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan, live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa Flor. Hawak na nga ng Abu Dhabi Police at ng pinuno ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa Abu Dhabi ang drug lord ng Visayas na si Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, 2 ng madaling araw kanina, oras dito sa Pilipinas, nang maaresto si Kerwin. Ito'y bunsod na rin ng tip mula sa ilang OFW na nakakita kay Kerwin malapit sa tinutuluyan nilang building sa Abu Dhabi. Si Kerwin ay may standing warrant of arrest dahil sa illegal possession of firearms and explosive sa Albuera, Leyte matapos na matagpuan ang mga baril at pampasabog sa kanilang tahanan. Kaya naman agad na nagpadala ng 3-man team mula sa AIDG si General Bato patungo sa Abu Dhabi at nagpalabas din sila ng red notice upang agad na kumilos para dakpin si Kerwin ng mga Abu Dhabi Police. Sa kasalukuyan ay inaayos na ng AIDG ang dokumento upang mailipad pabalik ng Pilipinas si Kerwin Espinosa. Balik sa floor. Lea, hindi ba nabanggit kung kailan o eksaktong araw na maiuwi dito sa Pilipinas si Espinosa? Sinabi kanina ni Chief PNP na inaayos na nga ang dokumento nitong si Kerwin at ASAP daw ay kinakailangan ibalik ito dito sa Pilipinas. No? Pero kung yung definite kung kailan, walang mabanggit si General Bato. At pabiro pa nga sinasabi ni General Bato na hindi niya matawagan itong si Colonel Ferro na may hawak ngayon kay Espinosa dahil mahal daw ang tawag sa Abu Dhabi. Wala daw siyang load. Floor? Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Matapos po ang matagal na manhunt operation, bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang umunoy big-time drug lord na si Kerwin Espinosa, anak ng naaresto ring mayor ng Albuera, Leyte. Naaresto si Espinosa sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sa tulong umano ng isang impormanting OFW. At mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si Marie Zumali. Marie? Rafi, Connie, dahil nga sa tip ng isang overseas Filipino worker o OFW mula sa Abu Dhabi ay naaresto na ng mga tauhan ng Abu Dhabi Police sa pakipagtulungan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG ang Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa. Bandang alas 2 na madaling araw nang maaresto ng mga otoridad si Kerwin Espinosa sa Abu Dhabi. Si Kerwin ay anak ni Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na kamakailan lang ay naaresto na rin ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest para sa illegal possession of firearms and explosives at illegal possession of drugs. Just this morning, around 2 o'clock in the morning, our team from Anti-Illegal Drugs Group, led by Police Senior Superintendent Ferro, in coordination with the Criminal Investigation Division of Abu Dhabi Police, arrested the drug lord, Kerwin Espinosa.
Sa inisyal na impormasyon na karating kay De La Rosa, nasa isang gusali siya nangungupahan malapit sa isang travel agency kung saan nakikita siya ng ilang mga OFW roon. Ito nga ang isa sa mga OFW na ito na malapit lang daw nakatira sa kinaroroonan ni Kerwin ang nagbigay ng tip sa mga otoridad. Lumipat siya doon sa Abu Dhabi from Malaysia, wala pang warrant. Pagdating niya doon sa Abu Dhabi, parang limitado lang yung kanyang stay doon. Patapos na. So, pumunta siya doon sa mga travel agency kung nagpapatulong kung paano pa extend yung kanyang stay doon. Doon nalaman ng mga trabahante doon sa building na yon yung travel agency. Kasi paubos yung time niya. Arestuhin siya ng police pag overstaying siya, di ba? So, ni-work out niya na ma-extend siya. Doon lumabas yung kanyang, doon siya nasunog. Agad naman nagpadala ng 3-man team si De La Rosa sa bansang Abu Dhabi para arestuhin ang drug lord. Pero dahil may mga protocol na sinusunod sa bawat bansa, ang Abu Dhabi Police mismo ang umaresto kay Kerwin, habang ang AIDG ay naroon para magbigay ng impormasyon, mag-monitor at mag-coordinate sa kanyang pag-aresto. Inihahanda na ang papeles sa ticket para mailipad siya pabalik sa bansa sa first available flight. Nagawa pang magbiro ni De La Rosa sa kanyang pagbalik sa bansa. Sana huwag siya tumalon sa aeroplano para hindi siya mamaya ayaw niya magpa-deport, talon siya sa aeroplano. Sa pagbintangan na naman ninyo yung pulis na nagtulak sa kanya sa aeroplano. Matatanda ang unang sinabing sa Malaysia pumunta si Espinosa at ayon sa immigration ng naturang bansa ay wala siyang exit record. Pero di umano ay nakalipat na pala ito sa Abu Dhabi kamakailan at kausap niya ang travel agency para makapag-extend pa siya sa Abu Dhabi. Pero natimbog na nga siya ng mga otoridad. Tinitignan din kung nakapagpa-plastic surgery muli itong si Kerwin dahilan para matakasan niya ang mga otoridad sa kabila ng abiso na wanted siya dito sa bansa. Rafi, sa ngayon ay nasa kustudiya pa ng Abu Dhabi Police itong si Kerwin Espinosa habang inaasikaso pa yung kanyang mga papeles. Hindi pa sigurado kung matatapos na ngayong araw yung mga documentary requirements para maibalik na siya sa bansa. Pero oras na maklear na siya para bumiyahe ay agad siyang iuuwi dito sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Rafi. Maris, rinawin ko lang yung binanggit ni Chief Superintendent o ni Director General Bato de la Rosa na nakaalis siya ng Malaysia bago pa siya magkaroon ng warrant of arrest. Yun bang dahilan kaya siya nakalabas ng bansang Malaysia at nakalipat ng bansa, Maris? Apparently, Rafi, yun ang sinasabi na information ni PNP Chief. Wala pa yung warrant of arrest, kaya kahit na meron ng early on na pakikipag-ugnayan ang PNP sa Royal Malaysian Police, ay hindi naman talaga agad na maaresto itong si Kerwin. But at the same time, may binabanggit din si PNP Chief na mukhang open yung border mula Malaysia papuntang Abu Dhabi. Kaya yun yung naging choice niya para makalipat siya dahil medyo mainit na nga itong si Kerwin sa Malaysia. Kaya sinubukan niyang makaalis mula dun sa bansang yon at lumipat sa ibang bansa. Apparently, dito nga sa Abu Dhabi. At dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa travel agency doon para mapanatili pa o mapa-extend pa yung kanyang pananatili doon dahil nga limited lang yung kanyang time sa Abu Dhabi at kailangan na rin niyang umalis ng Abu Dhabi, doon na siya nasunog, Rafi. At Maris, yung detalye kung ano yung mga ginamit niyang visa, for example, sa UAE, meron na ba tayong impormasyon patungkol doon? Wala pa, Rafi, dahil napakaropa ng information na ibinibigay sa atin ni PNP Chief. Ang initial information lang ay lahat na nga naibigay natin sa ating balita. Yun lamang din daw ang nakuha so far ni PNP Chief. But he is coordinating right now with Colonel Ferro para mahingi pa yung mga karagdagang mga detalye. As a matter of fact, medyo nagbiro nga itong si PNP Chief kanina nung nagsasagawa siya ng press con, nung hinihingi yung mga karagdagang mga detalye kaugnay sa mga visa, yung mga detalye, passport na ginamit niya, paano siya nakalusot, sinabi niya na hindi na raw niya nahingi ang lahat ng mga detalyeng yon dahil mahal daw ang long distance na communication. Kaya hintayin na lang daw
si Ferro na makabalik ng bansa kasama itong si Kerwin. Pero on a more serious note, after naman nun, sinubukan pa rin niyang tawagan itong si Colonel Ferro habang nagsasagawa ng press con. Pero mukhang hindi siya makaget through dun sa line, kaya hindi pa niya makuha lahat ng mga detalye na kinakailangan kaugnay nga dun sa pagkakaaresto kay Kerwin Espinosa at yung mga naging whereabouts niya sa kanyang paglipat mula sa Malaysia papunta sa Abu Dhabi. Rafi. Siyempre, Maris, mahalaga itong mga impormasyong ito dahil dito mas establish kung gaano ba kalawak ang impluensya kung meron man itong si Kerwin Espinosa at yung kanyang grupo. So, may nabanggit ba ang police chief kung gaano naman kalaki yung epekto nito kapag nakarating na nga sa bansa itong si Kerwin Espinosa at baka pwedeng magsalita ito at ma-expose pa yung mga sangkot sa kanyang grupo, Maris? Well, dun sa una mong statement, Rafi, kung gaano kalawak pa yung impluensya nitong si Kerwin, definitely aalamin yan ng police, ng PNP. But at the same time, ang sinasabi rin ng itong si PNP Chief De La Rosa, as against the influence of this Kerwin Espinosa, maganda rin daw yung pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa iba pang mga foreign police counterparts, no? Hindi lamang sa Malaysia, pati na rin sa Abu Dhabi, and even do sa Thailand kasi merong iba pang naarestong pugante na matagal na pinaghahanap, ano? At dahil din sa pakikipag-ugnayan ng PNP sa kanilang foreign counterpart doon ay naaresto. Pero kumbaga ang sinasabi lang dito ay lahat sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan na ito at proper coordination at magandang pakikipagtulungan ay madaling kahit papaano natimbog din itong si Kerwin Espinosa. Now, ano ang magiging impact nitong pagkakaaresto nitong si Kerwin Espinosa sa kumbaga yung drug matrix, ano, kung ano pa nalalaman niya kaugnay dun sa mga iba pang mga sangkot, definitely napakalaking bagay ng pagkakaaresto kay Kerwin dahil dito malalaman kung sino ba yung pumoprotekta sa kanya, number 2, sino yung sinusuplayan niya, sino yung nagsusupply sa kanya, at lahat ng mga bagay na kumbaga konektado sa kanya, kung paano nag-proliferate itong drug operations or illegal drug operations sa Eastern Visayas sa pamamagitan nitong si Kerwin Espinosa. Siyempre, by the time na siya ay maibalik na rito, kukuhanan siya ng judicial affidavit, kukuhanan siya ng testimonya para lahat ng yan ay malaman ng pulisya at yan naman daw ay ibibigay, itong impormasyon na ito ay ibibigay sa atin ng Philippine National Police as soon as they get those information from Kerwin Espinosa. Rafi? Matapos ang ilang buwang pagtugis, naaresto na ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa Abu Dhabi. Live mula sa Campo Crame, may report ang aming kasamang si Lala Babilonia. Lala, magandang tanghali sa'yo. Audrey, arestado na nga ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Inanunsyo mismo ito ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa kanina dito sa Camp Crame. Si Espinosa ay di umano'y sangkot sa kalakalan ng iligal na droga sa Eastern Visayas. Ani de la Rosa, nadakip si Kerwin sa Abu Dhabi alas 2 ng madaling araw kanina sa tulong na rin ng pulisya doon. Nagpadala umano ang PNP ng Anti-Illegal Drugs Team para makipag-coordinate sa Abu Dhabi Police. Pinamunuan ng Anti-Illegal Drugs Team ni Senior Superintendent Albert Ferro. Ayon kay De La Rosa, nasa Abu Dhabi pa rin ngayon ang kupunan ni Superintendent Ferro upang iproseso ang mga dokumento o papeles para sa extradition ni Kerwin Espinosa. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa umano si Kerwin Espinosa ng pulisya ng Abu Dhabi. Bastaan niya matapos na ang pagproseso ng mga naturang papeles, baka bukas ay pwede nang ibiyahe si Kerwin pabalik dito sa bansa upang harapin naman ang kanyang kaso. Ani De La Rosa, maaring nakalipad na si Kerwin patungong Abu Dhabi galing sa bansang Malaysia. Naging posible umano ang pagkakaaresto kay Kerwin Espinosa dahil sa mga impormasyon o tip na ibinigay ng mga overseas Filipino workers nating doon. Anak si Kerwin Espinosa ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. na nasa kamay na rin ngayon ng mga pulisya. Parehong sangkot ang mag-amang Espinosa sa kalakalan ng iligal na droga. At yan naman ang pinakahuling balita mula dito sa Camp Crame para sa PTV News, Lala Babilonia. Maraming salamat, Lala Babilonia.